at this point, a tale of two exes. Ex-congressman, now spokesperson and advisor for the prosecution, and of course, ex-IBP President Egon Cayosa. Thank you again for coming to the studio. Sir, yung tanong ko kanina na hanging. Okay. Nakakatakot ilapit ito sa Supreme Court. Kasi, paano naman kung kabaligtaran, kung hindi naman sila mag-overreach this time? Well, linapit na nga eh. Meron ng final na petisyon. At ang malinaw ang agenda na, kaibigan natin mga yan, we give them all the respect, pero malinaw ang agenda nila. Gusto na naman nila pahintuin ang impeachment. Eh malinaw naman na pagdating sa impeachment, ang korte yan at ang exclusive power nasa Senado, wala sa Supreme Court. So, pangalawa, may standing by nagpepetisyon. Do they stand to gain or lose pag may ganyang arrangement, no? Whatever it is, mukhang wala eh. Pangatlo, premature eh. Everything is theoretical. Wala pang boto eh. Malay natin, nakumbinsi sila walang kaso. Lahat unanimous, acquittal. O kaya, nakumbinsi sa overwhelming evidence, guilty talaga siya, convicted. Anong pag-uusapan nating hatian? Di ba? So, iyon, and then, yun, theoretically din, hindi pa tapos yung pagsasampan ng mga kaso. Eh kung talagang makahanap ng ebidensya yung ombudsman at there is sufficient probable cause to indict the others, eh baka marami pang may dadagdag dyan. Eh di malalagasan na naman sila. So yung halimbawa 50 na lang natira, eh sa mo hahanapin yung 16. Eh wala sa kaya nga the wisdom of the court is flexible. Ang spirit and principle is qualified majority, 2/3. At anumang korte, pag pinag-uusapan yung threshold vote, ang nabibilang lang yung nakaupo. That's basic fairness. Basic and common sense, sabi So nila. sana naman ang Supreme Court magdahan-dahan dito kasi nasunog na sila nung nakaraan, napahiya na sila doon eh. Tinulog sila lahat halos lahat ng nakakaalam ng batas na that was judicial overreach. Lalo na ngayon, umandar na. Paubayan na natin sa Senado. Tulungan na lang natin sila na mapabilis to ng konti. Huwag mga technicality, delaying tactic, grandstanding, mga procedural ng procedural. Tumbukin na kagad. Importante ang impeachment, pero simple lang yung mga facts eh. Karamihan nga dyan, alam na natin, lumabas na. Hindi mo na mapapalitan yung mga video, mga resibo, mga affidavit, mga pag-aamin, testimonya. So sana ho naman, walang kinikilingan, basta mabilis. Makikinabang ang Vice President, makikinabang ang prosecution, makikinabang ang mga senador. Tayong lahat makikinabang. Pag yan, delay, lugi tayong lahat. Talo tayong lahat. To expedite is to everyone's advantage. Oo. Ito, tanong ko sa inyo, pero unahin ka na kita, Kong Ace. Nung era of impeachment, sinasabi na, after the first week, grabe daw yung dip nung interest ng mga audience. Kita mo rin pag sinukat mo, nagbabaan daw. At least itong opening na impeachment article, now we talk about yung relasyon ng impeachment trial yung engagement sa audiences. At least itong unang pinresent na article kasi ay may visual element. So, di ba, may threat. So, medyo I hesitate to use the term, pero sexy pa sa pananaw at sa ng audience. Paano pag dumating na tayo sa punto na puro numero na lang, puro mga favorite nilang term, voluminous documents. Well, napaghandaan niya ng prosecution panel, no? And much as I want to tell you paano nila gagawin, I cannot, no? Kahit tatlo lang nag-uusap dito. This is a legal strategy that they only know and sila lang yung pwedeng magsalita tungkol dito because we already forecasted the time when we start talking about mga dokumento, mga numbers, mga ganyan, hindi na yan magiging sexy gaya nung sinabi mo, no? Kasi hindi naman interesado ang tao dyan. Ano ba yung ibig sabihin ng papel na yan? Yan ba makakatulong sa buhay ni Juan de la Cruz? Ano ba? Yan ba makakapagpababa ng presyo ng bilhin? Hindi eh. So, but there are ways where I think si Attorney Cayosa is an expert of, no? When they present an evidence or a witness, merong paraan sila, no? Kung paano nila gagawing interesting
no? Yung mga ganun. And I think that's a legal strategy, no? In this case, because ngayon kung i-compare natin to do sa previous na impeachment, no? Nung panahon ni former President Erap, wala pang social media noon. Ngayon, parang mas mabilis tumutok sa mga nangyayari ang tao because yung TV hindi na sa bahay nila eh. Dala-dala na nila yung TV sa cellphone nila eh, no? Bubuksan lang nila yung kanilang Facebook, naka-live stream sa mga social media itong paglilitis, makikita nila what's going on and what's happening. So, yan ay napaghandaan din, no, ng ating prosecution panel. So yung visual flair, wala namang kinalaman, walang dance number naman involved dito. Wala naman. Pero I'm sure, di ba? Kasi lahat tayo, nakikita natin habang nanonood tayo sa trial. Minsan, there are times na medyo makikita mo maganda yung presentation, yung demeanor ng witness, o hindi kaya yung the way the witness is asked by the prosecutor or the defense lawyers, makikita mo naman kung paano nila ina-approach. Kaya ito nakakakiliti, ika nga, no? And magagaling ang mga abogado sa ganyan. They know how to ika nga, they know how to make the public or the audience interested in listening to them. Attorney Cayosa, sa tingin mo ba ay may malaking role din dito yung presiding officer para itigil kung tingin niya ay, kahit sabihin na, may punto naman procedural pero tingin niya ay disengage sa atensyon ng audience? Well, malaki ang role ng presiding officer. Not only the presiding officer, mga senator judges, basta lang malinaw na patas sila, they can actually take control of the procedure. Mahirap kung pabayaan mo yung mga abogado. And we cannot blame them. Professional job nila yan eh. They will exploit every weakness. They will sisitahin lahat. Trabaho nila yan eh. And they're good at it. Both sides. Wala tayong itulak kabigin sa kanila. Kaya nga dapat yung Senado, impeachment court, ang naghihimay-himay, sinisimplify at i-direct na tumbukin nyo na ito. Ito, okay na kayo dito, wala kayong dapat pinag-aawayan dyan. That's the Senate for the quasi-judicial process. Yung quasi-political, importante kayo sa mass media. Kasi kung hindi nyo din yan nasisimplify, mananalo yung mga trolls sa inyo. Eh yung mga trolls, walang kaluluwa yan eh. Good point. Walang accountability yan, di ba? Yeah, Algorithm lang. Eh yan, sabi nga ni Congressman, hawak-hawak ng tao yung cellphone nila. Ang pagkakaiba, kung gustong makinig dun sa programa, hahanapin pa eh. Yes. Yung trolls sinusubo na sa Yes, kanila. yes, oo. Malita ako, may mga premyo-premyo pa daw. Kung binabayaran pa pag nagla-like ka. So, yun ang nakakatakot ngayon. So, that's the role of media. The other one, which is very important, hindi lang kayo na spokesperson, kami na nasa gitna, nag-analyze, yung buong sambayan nasasakdal dito eh. Kasi, tinitimbang din ng mga senador, regardless of the evidence, ano bang timpla ng taong bayan? Kung makita nila na, wala, tanggap na nila ang korupsyon, ang katiwalian, pag-aabuso, eh hindi na tayo magko-convict. Magnakawan na rin tayong lahat, o kaya mag-aabuso tayo. Pero kung sa tingin na, galit ng taong bayan, so, it depends on the level of tolerance. Kasi ito, hindi naman criminal case ito. Proof beyond, hindi eh. So, tolerance yan ng taong bayan. Kung nakikita nila na okay lang yan, pati yung narrative na, ito, 600 million lang ang anomalya sa akin. Kayo, 3 trilyon. Mga ganyan na usapin na lahat naman magnanakaw, di bayaan na lang natin. So, that's a challenge for everyone. The church, the professionals, the youth, the schools, mass media. Kasi nga, kung mababa ang threshold natin, ang ating value level, yung mga senador, mga politiko, magaling sila sa pulso ng bayan eh. Yun ang kanilang susundin. Pero kung nakita nila na mulat tayo, and that's why maganda na nahihimay-himay ito para hindi masyadong technicality, mulat na mga ito. Hindi pwedeng, hindi kami mag-istrikto dito. So, ako, yung dalawang aspeto na yan, Magandang point. mahalaga yan. Na wala dun sa nakikita sa television na nangyayari. Pero sa tingin ko, mas matimbang yan pagdating sa pagdidesisyon ng mga senator judges. Ganda. Parang gusto kong iukit sa i-frame. Napakalinaw ang paliwanag talaga ni Attorney Igon Cayosa, former IBP
President. Thank you, sir. Ang linaw ng paliwanag po ninyo. And of course, good luck next week. Yeah. Spokesman and advisor. This is getting to be interesting. Kaya Advisor for the prosecution, Robert Ace Barber, sir. Handa ka na ba sa bagyo? handang-handa na tayo sa Bagyong Inday. May panapat daw kayo eh. Bagyong Lorna daw. Actually, gaya nung binanggit ko nga kanina, tama din na meron talagang naghihimay-himay ng mga issue o usapin tungkol sa impeachment na hindi technical. Yes. No? Kasi marami namang nanunood na mawawala ng gana kapag nag-umpisa na tayo magsalita ng mga technicalities and etc. So you have to make it interesting in a way na, one, relatable sa tao, two, naintindihan nila yung ano ba yung kahalagahan nitong exercise na ito. Kasi baka isipin nila, para sa politiko lang yan. That's not correct. Because ito ay para sa bayan. Ito ay para sa buong bansang Pilipinas. Ang sabi nga nila, pag hindi mo maipapaliwanag sa isang meme, hindi mo naintindihan yung isang bagay. Tama. Ganun yung sukatan ngayon. Pero maraming salamat, Attorney Igon Coyosa. Congressman Robert Ace Barbers, thank you very much, sir, sa inyong, thank you sa pagdalaw sa studio.